Minsan mas nakakatakot pa ang katotohanan kaysa sa kwentong katang-isip lamang. Ibabahagi ko sa inyo mga katinagalog ko ang kwento sa likod ng litratong ito. Nang ika-8:49 ng umaga, ng ika-4 ng Abril ng taong 2014, isang kaganapan ang gugulantang sa buong bansa ng South Korea. Isang bapor na nakatakdang maglayag papunta sa isla ng Jeju sa bansa ng Korea. Ngunit wala pa man din, tila ba marami na ang nakapansin na ang bapor ay tila ba nakatagilid na. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang bapor na ito ay kaaayos lamang. Ito ay upang dagdagan ang mga kabina sa itaas na bahagi. Ngunit ang modifikasyon na ito ay mahigpit pala na ipinagbabawal. Ngunit ganun pa man, ito ay itinuloy at ngayon ang bapor ay nakatakda na maglayag. Dahil sa mga idinagdag sa sasakyang pandagat ay mas malaki na ang kikitain nito. Ngunit hindi hamak na mas mabigat na ito. Kung mapapaisip kayo kung papaanong naaprobahan at napayagan ay dahil nasuhulan ng maayos ang mga opisyal na dapat ay ang maninita sa irregularidad na gawaing ganito. Kaya naman ang barko ngayon ay papalaot na at papunta na sa nasabing isla. Nang ika-4 ng Abril, kinargahan ng mga pahinante ng pasahero ang dadalahin ng bapor. Ngunit tulad ng ipinagbabawal na pag-aayos nito, nakalusot din sa mga opisyal ng pier ang pagkakarga ng sobra-sobrang mga pasahero at bagay sa bapor. Pinalusot nila ang sasakyan at maging ang malalaking mga truck na lulan ng barko. Nang matapos na ang matinding pagkakarga, ay tuluyan na ang bapor ay lumisan mula sa pantalan. Ngunit wala pa sa kalagitnaan na biyahe, nakasagupan nila ang mga malalakas na mga alon. Hinampas nito ng paulit-ulit ang barko at sa isang maling maniobra ng kapitan sa pagtatangka nito na ang malaking alon ay kanyang iwasan, mas lalo pang napasama at sa pagliko nito, tuluyan na tumagilid ang overloaded na barko. Lahat ng mga sakay nitong mga sasakyan at maging ang mga mabibigat na mga truck, lahat ay dumaus-o sa parte ng barko na nakapaling. Kaya naman ang dulot nito ay mas lalo pang tumagilid ang barko at ngayon ay dahan-dahan na lumulubog na ito. Sakay ng barko ang 476 na mga pasahero at ang 325 dito ay mga estudyante na papunta sana sa field trip na inayos ng eskwelahan nila. Sa tuluyang pagtagilid ng barko, isang tinig mula sa speaker ang narinig ng lahat. Ito pala ay ang tinig ng kapitan. Sa gitna ng kaguluhan at dahan-dahang paglubog ng barko, inutusan ng kapitan ang lahat na bumalik sa kani-kanila na mga kwarto. Walang lalabas, maghintay lamang kayo sa susunod na ia-anunsyo ko. Ang masaklap ay tumalima ang lahat. Hindi rin masisisi ang mga pasahero na estudyante. Araw-araw pumapalaot ang mga ganitong bapor paparoon at parito. Tiwala sila na alam ng kapitan ang sinasabi niya. Kaya siya ay walang alinlangan na sinunod naman nila. Bumalik sila sa kani-kanilang mga silida at doon sabay-sabay na naghintay. Ito ay para sa susunod na sasabihin ng kapitan upang malaman nila ang susunod nila na gagawin. Ngunit unti-unti, tila ba nababahala na ang ibang mga estudyante. Matagal-tagal na, ngunit wala pa rin ang hinihintay nilang anunsyo mula sa kapitan ng barko. Naisip din ng iba na dahil nakatagilid sila at nasa bandang ibaba pa ng barko ang kabina nila, kung sakaling may mangyaring hindi maganda o tuluyan nga lumubog ang barko kinalululanan nila, ay mahihirapan sila na umakyat upang makaligtas. Kaya naman ang ilan sa mga estudyante ay tumawag na sa mga otoridad at sinabi sa kanila ang nangyari. Lingid sa kaalaman ng mga daang-daang pasahero ng barko, kasalukuyan na ang crew at kapitan ng barko ay nagkakagulo. Walang makapagdesisyon kung ano ang dapat nilang gawin, walang may alam sa kung ano ang susunod nila na dapat ay gawin.
tila ba sila ay mga manok na tumatakbo na walang ulo. Ayon sa tala na umabot pa sa 20 mga tawag ang natanggap ng mga otoridad. Ayon sa mga estudyante na nalaman nila na papalubog na ang barko dahil sa lakas ng tunog na tubig na unti-unting pumapasok sa mga kabina na mismo na kinaroroonan nila. Dagdag nila na naririnig din nila ang tila ba tumutunog na mga bakal. Ito pala ay ang mga kargamento ng barko na nahuhulog na sa katubigan. Matapos ang napakahabang 1 oras, sa wakas nag-anunsyo ang kapitan ng barko na dapat abandonahin na ito lahat ng mga pasahero. Ngunit sa panahong ito, mga katinagalog ko, rumaragasa na ang tubig sa lahat ng mga kabina sa mismong mga silid kung nasaan inutusan ng kapitan ang mga nagkakagulo na ng mga estudyante na hintayin nila ang susunod na utos niya. Huli na ang lahat para sa mga batang estudyante na sa kapitan ay tumalima. Ang iilan naman na mga nakaligtas na mga estudyante na hindi sumunod sa utos ng kapitan kahit pa nga sila ay paulit-ulit na sinabihan na bumalik sa kanilang silid ay nanatili po sa bandang taas ng barko upang doon ay maghintay ng tutulong. Ayon sa kanilang sinumpaang mga salaysay, nakitang-kita nila ang dagsa ng mga estudyante na nagkakandarapa na umakyat pataas ng barko. Ngunit ayon sa kanila, isang napakalakas na hampas na alon ang tumama sa kanila at sa isang kisap mata natangay ang lahat ng estudyante na kasama nila. Matapos ang masaklap na kaganapan, ayon sa mga diver na naatasang kunin ang kanilang mga katawan, bali-bali ang kanilang mga daliri. Tanda ito na ginawa nila ang lahat upang kumapit paakyat sa taas ng barko, ngunit hindi na nila kinaya ang lakas pa ng pagragasa ng tubig papasok sa loob ng lumulubog na barko. Matapos na makuha ang mga sawing palad ng mga estudyante, sinimula na ang investigasyon sa tunay na nangyari. Lumabas din ang mga litratong ito ng estudyante na naghihintay sa kani-kanilang mga kabina. Sinunod nila ang utos ng kapitan sa kanila. Lumabas din sa investigasyon ng ika-9:30 ng umaga matapos na sabihin nito sa mga daang-daang pasahero ng barko na sila ay abandonahin at mag-evacuate na. Agad na mag-isang sumakay ang kapitan ng lifeboat at agad na inabandona ang barko. Iniwan ito ang kanyang halos 500 na mga tripulante at pasahero. 304 sa mga pasahero ang hindi nakaligtas sa masaklap na kaganapang ito. Ayon sa mga eksperto na kung hindi dahil sa maling utos ng kapitan, lahat sana ng pasahero ay nailigtas. Dahil sa kanyang matinding kapabayaan, nakatulan ang kapitan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Tumatak naman sa South Korea ang matinding dagok na ito. Maiging nagluksa ang bansa sa sinapit ng daang-daang estudyante sa kamay ng pabayang kapitan at sa bapor na kanilang sinakyan. Mga katinagalog ko, kung kayo ang nasa katayuan ng mga pasaherong ito ng bapor, susundin po ba ninyo ang utos ng kapitan o kayo mismo ang gagawa ng paraan at susuwayin ang utos ng kapitan? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin sa araw na ito.